mang kumain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at kayo'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung kahapon, dalawang karakter ang ipinakilala sa atin ng ating mga pagbasa ng mayroong parehas na ugali tungkol sa pananampalataya. Naalala niyo pa? Yung mga karakter kahapon? Sino nga iyon? Si Felipe at si Jesus. Parehas na ugali. Dalawang karakter na nagpamalas ng kanilang pananampalataya. Ngayong araw na ito, dalawa na paring karakter ang ipinapakilala sa atin ng ating mga pagbasa. Ngunit, hindi parehas, kundi magkasalungat. Magkasalungat. Dalawang katangian na magkasalungat ang paghuhugutan natin ng aral at pagninilay sa araw na ito. Unang katangian, nakamamatay. Sabihin nga po ninyo, sa ating unang pagbasa, ipinapakilala sa atin si Saulo. Si Saulo ang tagapag-usig ng mga alagad at mga nananampalataya kay Jesus. At hindi lang niya basta-basta inuusig, kundi pinapatay niya ang mga ito. Dahil hindi sila naniniwala kay Jesus, hindi sila naniniwala sa aral ni Jesus, kaya't sino mang makilala nila, pinapatay. Ganyan
Si Saulo. Bakit pinapatay? Kasi masugid silang mga Hudyo. Masugid sila sa kanilang pinaniniwalaan. Kaya ang mga naniniwala kay Jesus, pinapatay. At hindi lang basta pagpatay ang ginawa ni Saulo. Dahil sinikap niya pa itong gawing legal. Grabe, no? Pumatay ka na, gusto mo pa legal. Pwede ba yon? Ganun ang ginawa ni Saulo. Pinipilit niyang gawing legal ang kanyang pagpatay sa pamamagitan ng paglapit sa mga punong saserdote at humingi ng kasulatan na pahintulutan siyang usigin, dakipin ang sino mang manampalataya kay Jesus. Tingnan mo, no? May ganito palang klase ng tao. Yung kahit mali ang ginagawa, pinipilit itong magmukhang tama. May kilala ba kayong ganon? Yung mali na ang ginagawa, pinipilit pagmukhaing tama. Kahit mali ang ginagawa, kahit kasalanan, pinipilit itong pagtakpan. Kahit paglabag, nakukuha pa rin baliktarin. Maraming ganyan. Di ba? Maraming ganyan. Siya yung nakapatay, pero babaliktarin. No? Parang sa huli, no? Gusto pa, tama yung ginawa daw niya. Oh. Ikaw na yung may ginawang kalokohan. Sa huli, isisisi mo sa iba. Para magmukha kang tama. Ikaw na yung may ginawang kalokohan. Sa huli, pasisinungalingan mo. Para magmukha kang tama. Kaya naman, yung may mga ganitong katangian na kamamatay, dahil sinisira nito ang anumang buhay o may buhay. Ang hirap nung ganun, no? Ang saya-saya ng relasyon nyo, biglang merong mga ngaliwa o ano nangyari? Namatay ang relasyon. Nakamamatay. 'Di ba? Ang ayos-ayos nyong magkaibigan, anong ginawa mo? Nagsinungaling o ano nasira? Tiwala. 'Di ba? Nakamamatay ng tiwala. Kaya anumang pagsuway, anumang salungat kay Jesus at sa turo ni Jesus, nakamamatay. Nakamamatay. Pero wag tayong mabahala. Wag tayong matakot sapagkat merong pangontra sa katangiang nakamamatay. At ito ang katangiang nagbibigay buhay. Sabihin nyo nga po. Ito naman ang ipinapakilala sa atin ni San Juan sa ating ebanghelyo. Siya'y walang iba kundi sinong nagbibigay buhay? Si Jesus. Malinaw. Narinig natin sinabi sa ebanghelyo, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Kaya sino man ang tumatanggap kay Jesus at sa kanyang mga aral ay nagbibigay buhay. Nagkakaroon ng buhay. Dahil si Jesus ay nananahan sa Kanya. Ganito ang naidudulot ng isang taong marunong sumunod at magsabuhay ng aral ng Diyos. Kapag tinatanggap ang aral ng Diyos, nakapagbibigay buhay. Dahil walang puwang ang kasiraan at kasalanan sa kanyang buhay. Hindi ba ganon? Pag meron kang kaibigan na malungkot, kapag meron kang kaibigan na may pinagdadaanan, meron kang kaibigan na may problema, di ba? Kapag pinayuhan mo, kapag ginamit mo ang salita ng Diyos, ano nangyayari sa kaibigan mo? Di ba parang nabubuhayan siya ng loob? Parang lumalakas ang kanyang loob. Parang
Gumaganda ang kanyang pakiramdam. Kasi ganyan ang naidudulot ng Diyos. Hindi mo yun salita. Hindi galing sa iyo yun, kundi galing sa Diyos. Kaya nga 'di ba, ang sarap ng pakiramdam kapag malungkot ka, tapos bigla ka nagsimba, nakapakinig ka ng salita ng Diyos, tumanggap ka ng komunyon, hindi natapos ang iyong lungkot, pero gumagaang. Nagkakaroon ka ng lakas, nagkakaroon ka ng konting pag-asa, at yan ang nagagawa ng Diyos. Bigyan tayo ng buhay, palakasin ang ating buhay. Pero sadya naman talaga, minsan, kahit gusto nating magbigay buhay o magbigay ng buhay, no, may mga pagkakataon na meron tayong nagagawang nakamamatay. Meron tayong nagagawang kasalanan. Kaya nga nasabi ko, yung pangangaliwa, ano napapatay ng pangangaliwa? Ang magandang relasyon, magandang pagsasama, isang magandang pamilya. Samahan mo ng pangangaliwa, sigurado makamamatay. Yung pagmumura, ano nagagawa? Nakamamatay na ugnayan. Yung pagnanakaw, ano nagagawa? Nakamamatay na ekonomiya. Tingnan mo, patay ang ekonomiya natin. Bakit? Ang daming magnanakaw. Ang daming umaabuso. Ganun eh. At kahit sa sarili mo, kapag mali ang paggastos mo ng sarili mong pera, kahit sarili mong ekonomiya, mamamatay. Kaya nga, anumang paglabag, pagsuway sa aral ng Diyos, nakamamatay. May good news ako. Pwedeng baguhin ang ugaling nakamamatay. Paano? Kung pipiliing tanggapin at sundin ang mga aral ni Jesus para mapanumbalik ang buhay. Kunyari, nagkamali ka, nakapagsinungaling ka, o next time, sabihin mo na yung totoo. O nangaliwa ka ngayon, o di next time, paguin mo na, ituwid mo na. Iwan mo na yung ginawa mong pangangaliwa. Tumuwid ka na. O minsan, napangupit ka, nagnakaw ka, ibalik mo. Itutuwid mo pa. Iyon ang good news, pwedeng baguhin. Pero ang bad news, hindi pwedeng pagsabayin. Hindi pwedeng nakamamatay ka at gusto mo ring makapagbigay ng buhay. Hindi pwede. Hindi pwedeng parehas yun. Hindi pwedeng nagnanakaw ka, tapos dito, gusto mo, maganda tingin sa'yo ng bayan. Nagnanakaw ka, pero gusto mo, tutulong ka pa din. Hindi pwede yun. Parang Robin Hood. Pwede ba yun? Nagnanakaw ka, pero tumutulong ka. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng makadiyos ka, pero pipiliin mo yung nakamamatay. Hindi pwedeng gusto mo maganda pamilya mo, pero niloloko mo asawa mo. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng pagsabayin. Kailangan mo lang mamili. Kung ikaw ay makadiyos, ikaw ay para sa Diyos. At kung gusto mong magbigay buhay, huwag kang gumawa ng nakamamatay. Mga kapatid, itong aral ng ating mga pagbasa sa araw na ito, may katangiang nakamamatay. Pero pwede itong kontrahin sa pamamagitan ng pagpili at pagsabuhay ng mga aral ni Jesus na nagbibigay buhay. Amen. Amen.